Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mariana. May sariling pamilya na rin at mga anak. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang yugto ng aking kabataan na kailanman hindi ko makakalimutan. Nangyari ito ilang taon na ang nakakalipas sa isang liblib na lugar sa may Samar. Na mga panahong ito ay tahimik kaming naninirahan ng nakakatanda kong kapatid na si Ate Mathelda sa naiwang bahay ng mga magulang namin nung namayapa ang mga ito. Maliit lamang ang baryong kinatitirahan namin at gaya ng karamihan, halos magkakakilala ang lahat at mabilis kumalat ang bali-balita. Totoo man o hindi. Sa lugar nga namin yun ay sapat na ang isang sulyap, bulong at pagkakamali para tuluyang masira ang pangalan ng isang taong mapag-uusapan ng karamihan. Nasa huling taon pa lamang ako ng sekundarya ng mga panahon na ito. At dahil dalawa na lamang kami magkasama sa buhay ni ate, si ate nang nagpapaaral sa akin. Maayos at maganda naman ang trabaho niya sa barangay. Kilala ito sa aming lugar. Noon pa man ay may taglay ng kagandahan si Ate Mathelda. Bukod pa doon ay maayos itong makitungo sa lahat ng taong nakakasalamuhan niya. Kung kaya naman hindi na iiwasang palagi siyang napupuri. Siya yung tipo ng babaeng kapag dumaan sa harapan mo, mapapalingon ka talaga. Marami din ang mga lalaking nagkakandara pa sa kanya. Pero magkaganon pa man, napakapihikan niya at palagi niyang pinagtatabuyan ng mga kalalakihang nagbabalak manligaw sa kanya. Kahit na mapera, binata, may itsura at may sinasabi sa buhay, hindi niya pinapatulan. Nakatuon lamang ang buong atensyon nito sa pagtatrabaho at pagpapaaral sa akin. Nung una, hanga ako sa determinasyon niyang mapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit umidad na lamang siya ng 28 ay hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Ni isang lalaki ay wala pa itong pinapakilala sa akin na naging karelasyon niya. Pero sa likod ng lahat ng yun, hindi ko alam na unti-unti na pala siyang napapasok sa isang sitwasyong hindi lamang sisira sa kanyang pangalan, kundi maglalapit din sa kanya sa isang bagay na noon akala ko'y kwento-kwento lamang ng mga matatanda. Isang araw, may dumating na balitang mabilis ding kumalat sa lugar namin. May bagong lipat umano na mag-asawa sa dulong parte ng aming kalsada. Matagal na ring walang nakatira sa bahay na naroroon, kaya agad napansin ng lahat ang pagdating nila. Nang makita ko nga yung mga ito ay may dala silang ilang kagamitan. Isang batang babae na buhat ng lalaking may itsura at isang babaeng halatang pagod sa biyahe pero maayos pa rin ngumingiti sa mga kapitbahay na napapasilip. Dahil nagtatrabaho pa noon si Ate Mathelda sa barangay, ay kusa na nitong inako ang tungkuling salubungin ng mga bagong salta. Sabi pa nga noon, malaga umanong iparamdam sa mga bagong dating na tanggap sila sa lugar namin at may maaasahan kung may kakailanganin. Nagluto siya ng kakaninang umagang yan, Sir Seth. Mga simpleng handa lang. Nilupak na saging at suman gaya ng nakasanayan naming ibigay sa mga bagong dating. Ako yung pinapitpit niya ng isang bilao, habang siya naman ay may hawak na maliit na palanggana na may takip. Habang naglalakad kami papunta sa bahay na mag-asawa, napansin kong parang kakaiba ang ayos ng kapatid ko. Maayos ang buhok, plansyado ang damit, at mukhang masayang masaya siya. Para bang may pinaghahandaan at pinapagandahan siya noon. Hindi ko na lamang pinansin dahil baka gusto lang niyang magpakita ng magandang halimbawa bilang taga-barangay o maging presentable sa harap ng iba. Pagharap namin sa bahay ng bagong salta, dali-dali kaming sinalubong ng babae. Magandang umaga po. Kami po yung kapitbahay niyo. May konting kakanin lang kaming dala bilang pagtanggap sa inyo. Nakangiting bati ni ate. Napangiti naman ang babae at agad na kaming pinapasok.
Hindi na nag-atubili pang magpakilala sa amin ng babae. Doon ay napag-alaman kong Tisay ang pangalan niya at Marco naman ang pangalan ng asawa niya. Nang tingnan ko ang asawa ni Tisay, ay tumayo ito at tumango bilang pagbati sa amin. Karga-karga niya pa ang anak na batang babae na siguro ay wala pang 3 taong gulang. Ako naman po si Mathelda at ito po yung kapatid ko, si Mariana. Pakilala ng ate ko. Ngumiti si Kuya Marco at nagpasalamat. Magtapos magpakilala sa isa't isa'y napag-alaman kong nasa 30 mahigit pa lang ang edad nila at bagong mag-asawa pa lang. Napili nilang manirahan sa baryo namin nang sa ganon ay doon magsimula ng bagong buhay bilang mag-asawa. Maayos naman ang naging usapan ng mga araw na yon. Magaan at walang anumang kakaiba sa una. Si Ate Tisay na halos matanda lang ng ilang taon kay ate. Palangiti, makwento. Halatang wala pa siyang ibang kakilala sa lugar kaya tuwang-tuwa siya nang dumalaw kami sa kanila. Habang nag-uusap sila, doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. May mga sandali kasing napapatitig ang kapatid ko kay Kuya Marco. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin. Pero ng mga sandaling yon, kinukutuban ako ng hindi maganda. Kapag naman napapansin ng kapatid kong napapatingin ako sa kanya, agarang ibinabaling niya sa bata ang tingin at sasabihing, maganda ang anak nila. Sabay haplos sa buhok nito na parang walang ibang ibig sabihin. Pero para sa akin, kakaibang titig na pinupukol niya kay Kuya Marco. Napapatawan na lamang si Ate Tisay. Kampante ito at parabang ang gaan-gaan ng loob niya kay ate. Habang ako naman, may kung anong pakiramdam na hindi ko mawari, pero mas pinili kong ipagsawalang bahala na lang. Inisip ko na baka ginagawa lamang ni ate ang lahat para maging komportable ang bagong salta. Ganoon naman talaga siya. Maalaga, palakaibigan, marunong makisama. Wala akong inisip na mas malalim pa nun. Para sa akin, isa lamang yung simpleng pagdalaw at pagtanggap sa bagong kapitbahay namin. Pero hindi pala doon natapos ang unang pagdalaw. Makalipas ang ilang araw, napansin kong muli na naman siyang naghanda. Hindi nakakanin gaya ng una kundi ulam na. May sabaw pa at may kanin na parabang may okasyon kayong wala naman. Tinanong ko pa siya kung meron bang handaan habang pinapanood na nag-aayos ito ng pagkain. Sabi naman ni ate wala daw. Bago pa lamang daw sila rito, baka nahihirapan pa. Hindi na ako umimik pa at wala naman akong maitututol dahil mabuti at mabait yung kapatid ko. Sa pagkakaalam ko. Pero nang sumunod na linggo, naulit na naman yon at nasundan pa ng nasundan. Minsan ay may dahilan naman talaga ang pagpunta niya doon pero madalas wala. Kapag may sobra kami sa niluto ay walang pagdadalawang isip niyang ihahatid dito sa bahay ng mag-asawa. Kapag tinatanong ko naman siya kung bakit napapadalas yata yung pagpunta niya, tatawanan lamang niya ako at sasabing gusto lang niya ng makakausap. Doon na ako nagsimulang magtaka. Kapag inuusisa ko kung saan siya pupunta, sasabihin niyang sandali lang daw at may aasikasuhin lang. Kapag uuwi siya ay may kakaiba na sa ayos niya. Mas maingat ang pagkakapuso ng buhok. Mas maayos ang damit at may ngiti sa labi na hindi ko mawari kung kanino nang gagaling. Hanggang sa isang gabi, napansin kong wala pa rin siya. Lampas 7:00 na't tahimik ng buong baryo. Tanging huni ng kuliglig at iilang tahol ng ahaso na lamang ang naririnig ko. Nakaupo ako noon sa may sala at pilit na nililibang ang sarili. Pero hindi mawala-wala ang kaba sa dibdib ko noon. Yun kasi ang unang pagkakataong ginabi ng sobra sa labas si ate nang wala man ng paalam sa akin. Nang marinig kong mahinang pagbukas ng pinto, dali-dali akong napalingon. Nakita kong pumasok si ate. Hindi ito nagsalita. Tahimik lamang siyang dire-diretso sa pagpasok na parabang iniiwasang makalika ng ingay. Pero kahit anong pilit niyang pagtago,
Ramdam ko yung kakaiba niyang ginagalaw. Mas malinaw ang ngiti niya na aakalain mong dalagang palihim na nakikipagkita sa nobya niya. Yun bang mga pumupuslit sa magulang para makipagtagpo ng palihim? Ganun na ganun ang dating ni ate para sa akin. Pero yun, dalaga naman talaga siya. Ang ipinagtataka ko lang ay wala naman siyang nobyong ipinapakilala sa akin. Nang mapatingin ako sa may orasan, maghahating gabi na. Tinanong ko siya kung saan siya galing. Nagulat ito. Ang tugon niya, sa barangay. Hindi na ako umimik kahit na hindi naman totoo ang sinabi niya. Alam kong maagang nag-uwian yung mga trabador sa barangay. Nang gabing yun nga, hindi na ako nakatulog pa kakaisip kung ano ang nangyayari kay ate at kung ano ang pinaggagawa niya. Hindi yun ang una't huling beses na pag-uwi niya sa gabi. May mga gabing uuwi ito na 10 oras na at minsan ay hindi na talaga ito uuwi kahit alam niya mag-isa lang ako sa bahay. Kapag tinatanong ko naman ay palagi siyang may nakahandang sagot at paliwanag. Pero unti-unti, nararamdaman kong para bang hindi talaga para sa akin ang mga paliwanag niyang yon. Parang sinasabi niya lang para may maidadahilan at hindi na ako mag-usisa pa. Hanggang sa hindi na lang pala ako ang nakakapansin nun. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa harap ng bahay ay may kapitbahay na lumapit sa akin. Madalas yata sa may dolo si Matilda ah. Parang doon na siya nauwi minsan. Sabi nito na may kasamang maikling tawa. Ngumiti lang naman ako at naggunwari akong walang narinig. Matapos nito ay nasundan ito ng mga bulong-bulungan at kapag dumadaan si ate, biglang mananahimik na halatang siya ang paksa ng mga taong nag-uusap sa may daan. Nag-iba na rin ang tingin ng mga tao sa kanya na kung dati ay may paghanga akong nakikita. Ngayon ay tila ba hinuhusgahan siya ng mga ito. Nung una'y binabaliwala ko nga lang ang mga salitang naririnig ko at iniisip ko na baka sinisiraan lang talaga si ate ng mga tao. Hindi na kasi bago sa akin na may naiinggit sa kanya. Hanggang sa isang umaga nun, maaga akong nagising dahil sa ingay ng kubyerto sa kusina. Pagkalabas ko ng silid, nakita ko si ate. Nag-aalmusal ito, pero kapansin-pansin na panay ang galaw ng kamay niya sa braso at leeg. Hindi ito mapakali at panay ang pagkakamot. Nang tingnan ko siyang maigi ay doon ko nakitang may mapupulang pantal sa balat niya. Parang kagat ng lamok ang mga ito pero magkakadikit at may ilan na namamaga pa. Anong nangyari sa'yo ate? Tanong ko. Ayon sa kanya hindi niya alam. Pero Makati daw yon simula ng gabi pa. Nilapitan ko siya at sinuri ang mga pantal. May ilan sa may dibdib niya at meron din sa gilid ng tiyan at likod. Hindi karaniwan ang itsura ng mga yon at hindi rin parang simpleng bungang araw. Sinabi ko na baka allergy lang. Baka may nakain siya o may nadapuan kagabi. Sinabihan ko siyang uminom ng gamot noon. Sinabi naman niya na uminom na daw siya kagabi at humupa daw ito sandali. Sabi ko baka gagaling din. Nagsandok na rin ako ng agahan ko pagkatapos noon. Matapos namin kumain na nagpaalam na si ate na papasok sa trabaho. Akala ko ay tapos na doon ang lahat dahil pinaniwala ko ang sarili ko na simpleng allergy lamang yon. Pero nagkamali ako. Kinagabihan pagka-uwi ni ate bandang 9:00. Dahil ginabi na naman daw ito. Habang nagwawalis ako sa may sala ay narinig ko ang mahinang daing niya mula sa kwarto. Makati na naman umano. Tinawag pa ako para tulungan siya. Pagpasok ko sa kwarto ay nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Panay ang kamot sa mga braso at hita nun. Sa puntong ito ay mas mapula na ang balat niya at mas marami ang pantal na tila mas masakit kesa kaninang umaga. Tinanong ko siya kung bumalik na naman. Ayon sa kanya, kapag ganong oras umano kumakate. Parang hindi na normal to ate ah.
magpatingin ka na sa doktor. Hindi pwedeng paulit-ulit na yan. Ang sabi niya ay bukas na lamang umano. Kinabukasan nga'y nagtungo ito sa bahay paggamutan. Niresetahan siya ng gamot pero ganoon ulit ang nangyari. Pagsapit ng gabi, eksaktong 9:00 ay bumabalik ang pangangati niya. Paulit-ulit at halos araw-araw na. Panay ang reklamo niya sa akin. Minsan nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pag-ikot niya sa kama. Sa paghagod ng kuko sa balat na para bang may gumagapang na kung ano. Magkatabi kasi kami sa higaan eh. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may isang bagay ang hindi nagbabago. Ang gabi-gabing pag-alis ni ate at ang pag-uwi nito ng 10 oras na. Madalas ay lampas 10:00 na akong umuwi o halos sa gabi na. Pawisan at pagod pero pilit na inaayos ang anyo nito. Ate, kung masama yung pakiramdam mo, bakit hindi ka muna umuwi ng maaga? Tanong ko. Ang sagot niya ay may inaasikaso lang daw siya. At wag na daw akong magtanong nun. Sabay iwas ng tingin. Doon na nagsimulang bumigat ang dibdib ko. May sakit na siya pero tila ba mas mahalaga pa rin sa kanya ang paglabas ng gabi-gabi. Habang pinagmamasdan ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Sa balat, kilos at sa mga matang tila laging may tinatago. Doon ko unang naramdaman ng takot na hindi may paliwanag. Kasabay ng pagkakaroon ni ate ng kate-kate sa katawan, ay ang siyang paglakas naman ng bulong-bulungan sa lugar namin. Kahit saan ako dumaan ay may napapatingin na sa akin at kahit hindi nila sabihin ng diretsyo, alam kong pinagchichismisan nilang nakakatanda kong kapatid. Hindi nga nagtagal. Nalaman ko at napatunayang totoo ang sinasabi ng mga tao noon. Isang gabi kasi noon, naisipan kong lumabas at maglakad-lakad sa daan kahit na mahigpit akong binilinan ni Ate Mateldang huwag nang lalabas ng bahay kapag gumabi na. Mahirap na umano't baka may makasalubong pa akong kung ano. Ng mga panahon din kasi yun, hindi na bago ang usap-usapan patungkol sa mga kakaibang nilalang sa lugar namin. Lalo na't nasa liblib pa kami naninirahan. Habang dahan-dahan akong naglalakad sa gilid ng may kadilimang kalsada, nakita ko si Ate Matelda kasamang isang lalaki na noong unay hindi ko agad nakilala. Bagya pa akong lumapit pero dahil madilim na ang paligid at nasa may mayabong sila ng puno ng manggang may upuan sa katawan, nakita kong si Kuya Marco ang lalaking nasa tabi niya. Hindi lang nag-uusap ang mga ito, kundi magkalapit din ang mga katawan nila na parang sanay na sa bawat isa. Nang humalik si Kuya Marco sa kapatid ko, doon ako napahinto sa paglalakad. Mabilis na kumabog ang dibdib ko at dali-dali akong nagtago sa lamang nasa gilid ko. Lahat ng pagdududa at inis ko sa mga narinig kong bulong-bulungan biglang naglaho. Sa kadahilan ng gabing yung mismo, nasaksihan ko ang pakikipaghalikan ni ate sa lalaking may asawa na. Totoo pala ang lahat ng naririnig kong kabit ang ate ko. Hindi ko na nagawang lumapit pa o magsalita. Dahan-dahan akong tumalikod at muling naglakad pa uwi sa bahay ng walang kaingay-ingay. Pagdating ko sa bahay, naroroon na si Ate Matelda. Nakaupo sa may sopa at tahimik na kinakamot ang leg niya na nagsusugat na ng mga panahon na yon. Kung titignan mo ay para bang wala siyang ginagawang masama sa ibang tao. Maganda pa rin ang mukha niya at inosente. Pero hindi yun naging dahilan para hindi ko siya komprontahin. Nang tingnan niya ako ay hindi na ako nakapagpigil pa. Tinanong ko kung anong ginagawa niya at bakit ganon. Nagmaang-maangan pa ito. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagsalita. Sinabi ko sa kanyang alam ko ng lahat. Nakita ko siya, kaya't wag na siyang magmaang-maangan pa. Sa paasik na boses ay sinabihan ako ni Ate Matelda na wag daw akong mangialam sa ginagawa niya para walang gulo. Sabi ko, paanong hindi makikialam? Nakita ko sila ni Marco eh. May asawa't anak na yung taong yon. Pero bakit niya ginagawa ito?
Hindi ko na napigilan ng inis na magsalita, Sir Seth. Hindi ko lang matanggap na magagawa ng kapatid kong patulan ng isang lalaking may pamilya na. Sa galit na boses ay sinabi niyang hindi ko daw siya maiintindihan. Buhay niya yon, kaligayahan niya, kaya't huwag ko siyang pakialaman. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng mga sandaling ito. Halo-halo na't nagsabay-sabay ang lahat. Hindi ko kasi aakalaing ang nakakatanda kong kapatid na tinitingala ko'y sinisira palang isang pamilyang bagong salta lang sa lugar namin. Sabi ko hindi ko siya hahayaan na hindi niya pwedeng gawin ito gawa ng hindi niya man lang iniintindi ang mararamdaman ng iba, lalo na't may anak ang lalaking kinakalantari niya. Sabi ni ate, sino daw ako para pagsabihan siya ng ganon? Baka nakakalimutan ko umano na siya ang nagpapalamon sa akin. Tigil-tigilan ko na umano yung kakaganon ko at baka hindi daw siya makapagtimpit palayasin ako nun. Hindi na ako nakapagsalita pa ng bulyawan niya ako sabay duro ng hinduturo. Rinig ko pa ang pagkaskasan ng mga ngipin nito dahil sa gigil. Doon ako mas lalong nakaramdam ng labis na takot. Hindi lang dahil sa mga sinabi niya, kundi pati sa ginagawa niya na halos hindi ko na siya makilala. Padabog siyang nagtungo sa loob ng silid-tulugan namin. Malakas na isinara ang pintuan. Sa gulat at pagkabigla ko sa inasta niyang yon ay naiwan akong lumuluha sa may sala. Pero imbis na kamuyan ko ang ate, ay sobrang pag-aalala ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, lalong-lalo na't hindi namin kilala ang asawa ni Marco. Hindi namin alam kung anong klaseng tao ito at kung ano ang kaya nitong gawin. Matapos ang komprontahan naming ito, ramdam ko ang pagkakaroon ng pader sa pagitan naming dalawa. Hindi na kami madalas magkwentuhan gaya ng nakagawian namin. Ni mag-usap ng panandalian, wala na. Lagi na siyang wala sa bahay. Gabi na akong umuwi. Magkaganon pa man ay tinutulungan ko pa rin siyang lapatan ng gamot ang mga katikatin niya sa katawan. Umabot na kasi ito sa likod niya at singit. Dahilan para mahirapan siyang matulog at maglakad noon. Humuhupa ito tuwing umaga pero bumabalik ulit pagsapit ng gabi. Ilang ospital na ang nalapitan namin pero iisa lamang ang sinasabi ng doktor na sumuri sa kanya. Allergy lang. Gagaling kapag iniinom ang nireseta at ipapahid ang gamot na ibinilin. Pero halos mapuno na ng kate-kate ang katawan ni ate. Hindi pa rin ito tumitigil sa pakikipagkita kay Marco. Sa kabila ng lahat ng ito ay isang bagay nga lang ang hindi ko kailanman maintindihan. Ni minsan ay hindi sumugod sa bayang asawa ni Marco. Yun pa man din ang isa sa kinakatakot ko. Yun bang mag-iskandalo at ipahiya si Ate Matilda. Kapag nangyari yun, hindi ko alam kung kanino ako kakampi at anong gagawin ko. Kaya naman labis-labis ang pagdarasal ko na sana ay matauhan na yung kapatid ko dahil malaking kahihiyan talagang ginagawa niya. Sa kabi-kabila ang tsismisan sa baryo namin ay tahimik lamang si Ate Tisay na animoy. Walang kamuwang-muwang sa makamundong bagay na ginagawa ng asawa niya at ni ate. Ilang beses ko pa itong nakasalubong sa may tindahan, sa tabing kalsada. Sa minsan sa harapan ng paaralang pinapasukan ko. Dahil saya, ako na mismo madalas ang umiiwas sa kanya pero isang hapon nun. Hindi ko na napigilan ang sarili. Nagkasabay kami ni Ate Tisay sa labas ng maliit na tindahan. Tinawag ko siya. Lumingon ito kaagad ng may mahinahong ngiti sa labi. Tinanong niya ako kung bakit. Sandali pa akong nag-alangan bago tuluyang nagsalita nun. Hindi niyo po ba naririnig yung sinasabi ng mga tao? Yung tungkol po kay ate at kay Kuya Marco? Sandali siyang natahimik. Akala ko doon nalalabas ang galit niya, ang sakit o ang matagal na niyang kinikimkim. Pero sa halip ay bagya lang siyang ngumiti. Nagkibit balikat na para bang tinatanong ko lang yung lagay ng panahon. Narinig ko. Lahat naman naririnig ko. Sagot niya. Pero parang wala lang po sa'yo.
kung ako siguro ang nasa kalagayan mo. Hindi niya na ako pinatapos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, tanda na tumigil ako sa pagsasalita. Hindi lahat ng bagay, Mariana, nadadaan sa pag-iiskandalo. Yung iskandalo mabilis lang yan. Maingay, pero pagkatapos nun, mas napapahiya pa ka kesa sa taong ipinahiya mo. Sagot ni Ate Tisay at napatingin sa kawalan. May imahe akong iniingatan. May anak ako at hindi ko hahayaang bahira ng pangit ang sarili ko kahit pa may ginagawang mali ang ibang tao. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o mas matatakot sa sinabi niya. Hindi po ba masakit? Tanong ko. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko makakalimutan kahit kailan. Hindi ito masaya. Hindi din galit. Pero ngiti ng inang pilit tinitiis ang lahat para sa anak niya. May mga sakit na hindi kailangang isigaw, sabi niya, bago tuluyang nagpaalam. Naiwan akong nakatayo doon at nanginginig ang mga kamay ko. Doon ko unang naramdaman na mas nakakatakot pala ang taong hindi nagwawala. Hindi nang susumbat at humihingi ng simpatya. Dahil hindi mo alam kung kailan at paano niya haharapin ang lahat. Pagka-uwi ko ng bahay nung araw na yon, mabigat pa rin ang dibdib ko dahil sa naging usapan namin ni Ate Tisay. Hindi ko alam kung alin ang mas nangingibabaw sa akin. Awa ba o takot? Tahimik ang paligid ng una kong marating ang bakuran. Walang tao at walang ingay kaya inakalang kong nagpapahinga si Ate Mathelda. Pero paglapit ko pa lamang sa pinto, ay may narinig na akong napakalakas na sigaw. Dali-dali akong pumasok at halos mabitawan ko ang hawak kong bag sa gulat. Mula sa loob ng silid namin nang gagaling ang sigaw ni ate. Sabi niya ayaw niya na. Tama na. Ang kate-kate. Dali-dali akong tumakbo papasok at pagbukas ko ng pintuan. Tumambad sa akin ng isang tagpong hanggang ngayon ay hindi ko kayang kalimutan. Nakahiga si Ate Mathelda sa kama. Nakabaluktot ang katawan at panay ang kamot sa sariling duguan na. Hindi na niya alintana kung dumudugo na ang balat niyang kakamuti nun. Kitang-kita ko ang mga kuko niyang halos bumabao na sa laman. Ang dating makinis niyang mga braso ay puno ng sugat. May sariwa, may tuyot, at may tila na pilas na balat. Sa leeg naman niya ay may mga butlig na namamaga at nagbabadya ng pumutok. Maging yung mga hita niya ay halos nagbabalat na rin sa kakakamot. Paglingon niya sa akin, napaurong ako sa takot. Ang napakagandang mukha ng kapatid ko, ang mukha na hinahangaan ng marami. Hindi ko na makilala. May maliliit at malalaking butlig na tila naging piksa. Ang ilan sa mga iyon ay mapula at ang iba naman ay nangingitim ang gitna. Namamaga ang pisngi niya pati na ang paligid ng mata nito. Nakaramdam ako ng awa at panghihina nun. Sabi niya, hindi na daw kaya. Pakiramdam niya ay binabalatan siya na parang may gumagapang sa loob ng balat niya. Nilapitan ko si ate kahit nanginginig yung tuhod ko. Hinawakan ko yung kamay niya pero agad din akong napabitaw. Napakainit niya. Hindi normal na init ng lagnat pero init na parang galing sa loob. Tinanong ko siya kung kailan nagsimula yon. Kani-kanina lang daw. Mas grabe, mas masakit, mas makate. Humingi ito ng tulong, nagmamakaawa. Nakikiusap. Hindi na ako nag-atubili pang kumilos dahil sa kalagayan ni ate ng gabing yon. Alam kong hindi na sapat ang mga pahid-pahid, gamot o dasal na paulit-ulit lang naming binibigkas ng walang patutunguhan. Halos hindi na ito makagalaw sa higaan at sa bawat ginagawa niyang pagkakamot, napapansin kong nagsusugat yon. Kinabukasan ay hindi ko na siya pinapasok sa trabaho.
Doon pa lang ay nagsimula ng tanong ng mga kapitbahay namin kung anong nangyari at bakit sumisigaw siya. Maging yung pagkakaroon nito bigla ng mga butlig at pangangati sa katawan. Inusisa na nila, pero wala na akong pakialam. Mas malaga ang buhay ng ate ko kaysa sa sasabihin ng mga tao noon. Palihim na dinala ko si ate sa isang matandang nakatira sa kabilang baryo na ayon sa iba. Isang albularyang nakakagamot sa mga taong may kakaibang sakit. Hindi ko alam kung totoo ba talaga ito pero magpaganon pa man, nagbabakas sakali pa rin ako alang-alang sa kapatid ko. Pagdating namin sa bahay ng matanda, hindi pa man kami nakakaupo. Nagsalita na ito't nagsabing hindi na biro ang kalagayan ng ate. Kung hindi pa ito naagapang nadala sa kanya, siguradong hindi na ito magtatagal pa. Isang malakas na barang ang iginawad na parusa sa kanya. Hindi ito basta-basta nagagamot kung hindi sasamahan ng taimtim na pagsisisi. Natitiyak kong napakalaking kasalanan ang nagawa mo, iha, sabi ng matandang albularya. Takang-taka akong nagtanong kung paano niya nalamang may nagawa itong kasalanan. Hindi ako kagaya ng inaakala mo, iha. Ang gabay ko mismo ang nakakaamoy sa baho ng kasama mo. Nangangalingasaw ang amoy ng kasamaan sa katawan niya. Bakit hindi mo sabihin kung ano yon? Tanong ng matanda kay ate. Walang naisagot si ate kung hindi ang pag-iyak lang. Doon ko unang nakita ang ate kong tuluyang bumigay. Hinding-hindi ito mawawala hanggat hindi humihingi ng tawad ang may kasalanan. Araw na lang ang natitira sa iyo, iha. Kung ano man ang pagkakamaling nagawa mo ay alalahanin mo. Hindi sapat ang pagsisisi sa sarili. Kailangang harapin mo ang kung sino mang nasaktan mo. Paliwanag pa ng matanda't sinabing, paunang lunas lamang ang kaya niyang gawin nang sa ganon ay mabawasan ang pangangati ng katawan ni ate. At makapag-isip-isip ito ng tama kung ano ang susunod niyang gagawin. Alam naman umano ni ate kung anong ginawa niya. At ito mismo ang may kagagawan kung bakit niya sinapit ang kalagayan niyang iyon. Kahit na tinanggihan ng matandang albularya ang paggamot kay ate Mathelda, nagpasalamat pa rin ako sa kanya. Nakumpirma ko na binarang ang ate ko at wala akong ibang suspetsya kundi si ate Tisay. Pag-uwi namin ay mas naging tahimik pa si ate. Panay pa rin ang pagkakamot niya pero hindi na siya sumisigaw. Ramdam kong mas mabigat ang iniisip niya na parabang mas masakit pa ang kailangang gawin kaysa sa katay ng katawan. Kinagabihan, doon niya sa wakas sinabi sa akin ang mga salitang matagal ko nang hinihintay at kinakatakutan. Mariana, sasabihin ko sa kanya yung lahat. Kung yun lang yung paraan para matapos to, haharapin ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari pagkatapos. Hindi ko alam kung patatawarin siya at hindi ko alam kung tuluyan siyang gagaling. Ang alam ko lang, labis nang nahihirapan sa ate. Kinabukasan, habang papasikat pa lamang ang araw ay nagbihis na si ate. Simple, walang pulbo, walang kolorete sa katawan. Sinabi niya na wag na akong sumama pa. Alam kong hindi ko siya mapipigilan pero nagpumilit pa rin akong sumama. Hindi dahil gusto kong makiosyoso kundi dahil natatakot ako na baka mapano ito sa labas. Lalo na't hindi pa rin humuhupa mga usap-usapan tungkol sa kanya. Ayokong iwan siya mag-isa sa puntong yun ng buhay niya o kahit maramdaman man lamang niyang nag-iisa na siya. Tahimik kaming naglakad papunta sa bahay ni na Marco at Ate Tisay. Wala kaming imikan pero ramdam ko ang bigat ng bawat takbang ni ate. Hindi na siyang ate kong matapang at palaban gaya ng dati. Pagdating namin sa bakuran, ako ang unang huminto at siya naman ang lumapit sa may pinto. Nagatubili itong kumatok. Pero ilang sandali pa, pinagbuksan kami ni Ate Tisay. Nang magkaharap silang dalawa ay doon ko nakita ang isang anyo ni Ate Mathelda na hindi ko kailanman nasilayan. Bumaba ang balikat nito, yumuko ang ulo. Bago pa man siya makapagsalita,
Bumigay ang tuhod at halos mapaupo sa harap ng babae. Humingi ito ng tawad at hindi man lang ipinagtanggol ang sarili. Nang lumabas na ang masasakit na salita sa bibig ni Ate Tisay, sinabihan siya dito ng kabit, makate, at kung ano-ano pang ikakababa ng pagkatao ng isang babae. Kahit na nasasaktan ako para sa ate ko ay hindi ako nakasali. Nasa isang tabi lang ako nun. Nakatingin sa kanila at pinagmamasdan ng mga nangyari. Lahat ng ibinabato ni Ate Tisay sa kapatid ko ay inaako nito't ni isa ay wala siyang itinanggi. Nang humupa ang galit ni Ate Tisay, saka lamang siyang mahinahong nagsalita. Babawiin ko yung itinanim ko sa'yo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil may kapatid kang nadamay sa kasalanan mo. Sabi niya. Tumingin ito sa akin saglit, bako muling bumaling kay ate. Pero may kapalit. Lisanin ninyo yung baryong ito. Umalis kayo at huwag na kayong bumalik pa. Mambabarang ako at sa pagkakataong ito dahil yan sa malaking kasalanan mo. Kapag nagtagal ka pa dito ay lalalay ang kalagayan mo. Umalis ka sa lalong madaling panahon kung gusto mong mawala na yung paghihirap mo. Tahimik, pero sunod-sunod na tumango si ate. Hindi na siya nagsalita pa at pinunasan na lamang ang mga luha niyang walang patid sa pagtulo. Hindi na kami nagtagal sa baryong kinatitira namin. Dahil na rin sa hiya ay nag-alsabalutan kami't pinili naming manirahan sa syudad. Mabuti na lang talaga at may naitabi kaming pera. Kaya naman kahit mahirap mag-umpisa, kahit papano ay nairaos naman naming dalawa. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting humupa yung mga kate-kate sa katawan ng kapatid ko. Natuyo ang sugat at tanging mga marka na lang ang naiwan. Hindi na namin muling nakita pa si Marco at wala na kaming balita sa pamilya nila. Lahat ng koneksyon namin sa baryong yon, sinadya naming putulin para kalimutan ang masalimuot naming nakaraan.